So ngayong araw, dala ko yung DJI Mini 3. So matagal nang hindi ako nakakapag long range gamit itong naka 134 cycle na battery. Ngayon subukan natin mag long range. So habang naglo long range yung drone natin, iisa-isahin ko kung ano yung mga dapat gawin bago kayo magpalipad or bago kayo mag long range ng drone nyo. So uunahin natin, check nyo ang propeller. Yan, check nyo ang propeller, tapos etong tornilyo, yung bolt, galawin nyo yan, alugin nyo kung walang maluwag na tornilyo. Tapos yung motor ganun din. So lahat yan, lahat na propeller dapat i-check, pati mga motor kung umaalog ba. Tapos etong arm, try nyo kung may naalog or may maluwag. Sunod, check nyo yung gimbal kung hindi nag-stack up. Yan, ginagalaw ko lagi yan pag nagpapalipad ako ng drone ko. Tapos ito, make sure na nakalak ng maayos yung battery. So yan, umpisa na natin ang pag long range. So una, pag nag long range ako, unang ginagawa ko dyan, ito so sa phone ko, naka airplane mode, tapos naka on yung location. Laging naka airplane mode, di ako nagpapalipad na hindi naka airplane mode yan. Tapos unang ino-on ko talaga yung remote control, tapos check nyo yung stick, dapat mahigpit yan. Sunod ang drone naman, so may safe distance yan pag nag-on ako. Yan, sunod, ayan. So ayan nyo lang yung camera na gumalaw, kasi hindi pwedeng mahawakan yan pag gumagalaw siya, nagka-calibrate yan. So ayan, goods, connected na. Pag solid green light yung apat na LED, ibig sabihin connected na yan sa drone. X recorder yung ginagamit kong pang screen record. Dito sa orientation naka landscape, tapos sa video settings, ayan, Full HD 1080p. Open na natin ang DJI Fly app. Sunod naman, pagka bukas dito, so yan, record ko na sa scan record. Record na natin. Sunod dito sa tatlong tuldok, make sure na tama yung auto RTH altitude. So itong auto RTH altitude, pag nag auto return yan, ang susundan niya na altitude, itong nilagay ko dito, 50 meters. Kung halimbawa naka 120 meters yan, bago yan bumalik sa inyo, aangat muna yan ng 120 meters, tapos babalik na sa home point kung saan siya nag take off. So balik ko, yan, 50 meters lang. Tapos max altitude ko laging nakaset sa 120 meters. Tapos advanced safety settings, yan, RTH, descend and hover. Wala kayong ibang pipiliin kundi RTH. Huwag niyong piliin ang descend kasi maglanding yan. Tapos yung hover, huwag ka rin, kasi pag nawala ng signal, naka-hover lang yan. Dapat RTH para bumalik siya. So yan, huwag kalimutan lagi na mag-calibrate ng compass bago kayo magpalipad. So ayan, kung ano yung itsura dito sa application pag magka-calibrate kayo ng compass, ganun din gagawin niyo sa drone. So pag ganyan lang. Sunod, nakatayo naman dito sa application, ayan, patayo. Ganun din gagawin niyo sa drone. Calibrate nyo din ang ganyan. Yun, pag nag-calibration fail, ang gagawin nyo, uulitin nyo lang naman yan, ayan, recalibrate, tapos start. Yan, ganito lang naman yan una, tapos sunod patayo. So once na halimbawa nakailang beses kayo nag-calibrate tapos nag-fail yung calibration, ang gawin nyo ganito, recalibrate, tapos start. Pero ang gawin nyo, itaas nyo ng konti yung drone, ilayo nyo kung saan dati kayo nag-calibrate na nag-fail. Ayun,
Ganun lang gagawin nyo pag nag-failed yung calibration ng compass. Lipat lang kayo ng ibang pwesto. Kasi may pagkakataon talaga na nag-failed yung calibration. So yan, start na tayo. Pag nag-hand catch kayo or magpa-take off kayo ng drone nyo sa kamay, ganito gawin nyo. So bago siya mag-take off, tandaan nyo na dapat ang direksyon ng hangin papunta dun sa harap nyo. Hindi pasalubong sa inyo yung hangin, kasi pag nag-take off yan, may possible na umatras yan, tamaan kayo sa noo or sa ulo nyo. Or pwede naman ang hangin, ang direksyon galing ng kanan pag ganyan, or galing ng kaliwa. Kasi kung sakali man natangayin ng hangin pag take off, hindi kayo tatamaan. Basta ang direksyon ng hangin galing sa kanan pag ganyan, or galing sa kaliwa pag ganyan din, or galing sa likod papunta dun. Yun ang safe sa pag take off pag nagpapa-take off kayo ng drone sa kamay. Huwag kayong mag-take off na ang hangin ay papunta sa inyo, sa harap nyo. Kasi yan, nakita nyo yan, yung LC, tatamaan kayo nyan. 98% na lang yung battery. So, tagal natin magpaliwanag. Take off. Home point updated. So yan, pagka take off ng drone, hintayin nyo ng ilang segundo or ilang minuto na mag home point updated. Tapos pwede na kayo mag take off. Pwede na kayong magpalipad paunahan. Subukan natin na makarating dun ang drone ko, ang DJI Mini 3. So yan, umpisa na natin. Ayun, nandun na ang Mini 3 natin. Yung altitude, ayan, 8 meters, 9 meters, 10 meters, ayan pataas. Tapos abante ko lang ng konti. So habang papunta doon ang drone natin, may papaliwanag din ako sa inyo para mas safe yung pag long range nyo. So bibihira ko na lang to gawin. Dahil nga sa request nyo, sige gawin ko. Mag long range ako. Ito yung pinakalumang battery. Yung naka 134 cycle na nung nakaraang video. Pero ngayon, sa tingin ko nasa 135 na yata. So isa to sa tandaan nyo, no? Habang lumalayo yung drone, dapat tinataasan nyo yung altitude. Lalo pa sa DJI Mini 3. Ang DJI Mini 3 kasi naka DJI 02 lang siya. Kaya yung video transmission niya masyadong mahina. Hindi tulad sa mga naka DJI 04 na talagang kahit mababa yung altitude, malayo talaga yung nararating. Ang naka DJI 02, lalo na ang DJI Mini 3, kailangan pag humihina yung signal, itaas mo lang, taasan mo nang nagtaasan yung altitude, pero paunti-unti hanggat makuha mo yung pinakamagandang signal niya. Yung kasi ang kailangan. So check ko dito sa tatlong tuldok sa settings. Tingnan lang natin yung battery info. Asa na yan? Ito, battery info. Ayan, 135 cycle na. So naka 135 na yung battery cycle count. So yan, long range lang tayo na naka normal mode. Naisipan ko magpalipad ngayon kasi ano pa lang sunset pa lang. So mamaya pag natin, gusto ko lang ma-testing yung battery ko. So matagal nang hindi ko ito ginagamit sa pag long range. Naka 135 cycle na siya. Pero sa tingin ko parang konti lang yung pagkakaiba niya dun sa pagkabili ko simula sa pagka-brand new hanggang ngayon. Nagbawas pa naman siya ng kahit papano. Yung range niya ay 1,200, ayan, 1,300 meters or 1.3 kilometers. Napakaganda ng umaga. Kahapon kasi di ako nakapag long range kasi masyadong malakas yung hangin. Pag ganitong umaga, tsempuhan din. Kasi may pagkakataon na na malakas din yung hangin pag ganitong oras. Ngayon, maswerte tayo kasi maganda yung panahon. So tilt down ko lang ng konti yung camera. Ang ganda ng umaga, oh. Tingnan nyo yung yung altitude. Ayan, 57,
meters, ayun, nakita niya sa 57 meters, yung signal niya ay nag 4 bars, nagbawas ng isang bar, di ba? So hangga't okay yung signal dito, hindi ko siya itataas. 57 meters lang yung i-set up natin. Pag bumaba nag 3 bars, nag color orange, dun pa lang ako magtataas ng altitude. Napakaganda ng view dito sa amin. So di na ako nag-record sa SD card kasi kailangan kong ipakita sa inyo yung mga details dito. Ayan, nag color orange na. So ngayon, tingnan nyo, and bumabawi pa, bumabalik. So mamaya ako na iangat. So bakit napaka-importante ng altitude sa paglo-long range, lalo na kung may, kasi ilang beses ko na nagamit ang drone ko sa search and rescue. So madalas malalayo yung pinapaliparan ko dito. Halos nung mga nakaraan, nung may nalunod dito sa amin, halos 7 kilometers ang nilipad nito. Ang layo, talagang hinanap namin, pero wala kaming nakita. So pihit ko lang ng konti, ayun, nag color orange. Pag umistedy yan sa 3 bars, dun ko pa lang iaangat yung altitude niya. Ayun, nag 2 bars. So time na, oras na para itaas yung altitude. Galing ng 57 meters, dahan-dahanin natin ibalik, o dahan-dahanin natin makarecover yung signal. Ayun, gawin lang natin 70 meters. Ayun, nag 4 bars, diba? Tapos yung orientation lagi ng remote control ang tandaan nyo, kasi may nagsabi sa akin na sa drone daw ang problema, tapos sa signal. So kahit walang problema yung drone nyo, kahit walang problema yung signal, kung mali naman yung orientation ng remote control sa drone nyo, ang mangyayari, talagang mawawalan ka agad ng signal yan sa range na napaka lapit lang. Kaya nga dapat yung drone nyo, ginagalaw nyo yan, hanapin nyo yung orientation na kung saan malakas yung signal. Nakita nyo, nagto 2 bars, ginagalaw ko yung remote hanggang sa makuha ko yung kung asan yung pinaka magandang spot or yung orientation ng remote control papunta sa drone. Kasi pag malayo na yung drone natin, ang isang kailangan dyan, number 1, altitude. Pangalawa, yung orientation talaga ng remote control papunta sa drone. Importante yan. Kasi kung malayo na yung drone mo, tapos talikod ba yung remote control mo sa drone, wala rin. Ayun, nag 4 bars na, napansin nyo, 3.5 kilometers. So nag long range ako dito dati, nag 80 yata or 90 meters yung inabot ng drone natin, ang 7,019 meters. Eto, pakita ko saglit, ilagay ko lang dito i-overlay ko yung last na long range nitong drone ko. Ayan, 7,019 meters. Bali dito rin ako nagpalipad, sa unahan lang yan, isipin nyo naka 3,000, isipin nyo naka 7,019 meters or 7 kilometers. Ganda ng umaga. Tingnan nyo, 70 meters yung altitude, nag 3 bars. Subukan natin yung automatic ng drone. Kasi yung flight controller may nakaprogram yan na kumbaga mag-auto return siya, parang 65% yata kusa siyang babalik. So yun ang gagawin natin, hintayin natin na mag-auto return. Napakaganda ng view dito. Ayan, 4.2 kilometers. Ayun, nawawala yung signal. Ayun, nag 1 bar kanina, nag pula, nakita nyo kanina. Ayun, naka-recover. Hintayin natin. 4.4 kilometers. Tingnan nyo, yung 135 cycle na battery, 71%, pero yung range nya 4.5 na. 70% yan, 4.5 kilometers kaagad yung narating niya sa 70% na battery. So ibig sabihin, malakas pa talaga yung battery na to. So ito ang gagawin natin.
Hintayin natin. 5 kilometers. Battery yata. level Ayan. is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Huwag natin i-cancel. I-ano lang natin. Hayaan natin mag... Return to home. Ayun. 4.7 kilometers. 4,790 meters yung inabot. So ngayon, ang dinaanan ng drone natin, 'di ba? Hindi ako nag straight line. Dumaan ako dito sa may tabing dagat, dito sa may baybayin. Diyan ko tinapat yung drone ko. Ngayon, pag nag-auto RTH siya, dito natin siya makita sa left side. Ayan, press natin yan. Ayan, oh. Yung dinaanan ng drone ko, ayan, yung color blue. Yan yung dinaanan ko. Yung color blue, yan ang dinaanan ng drone ko. So, sinundan ko lang yung tabing dagat dito sa may baybayin. Ngayon, pag nag-RTH yan, ang susundan naman yan, yung home point. Kaya straight line yan, pabalik ng home point. Yan, hindi siya dadaan dun sa dati nating dinaanan. Ngayon, ang dadaanan niya, straight line hanggang dito sa may home point. Yun, alas 7 na. %64% yung battery. Kita nyo? Nawawala yung signal eh. Yun, 63%. Ayan, nag-62. So dito, may ano naman ako dito eh. May contingency plan ako. Once na hindi na, halimbawa nakita kong alanganin na yung battery para makabalik siya, ang gagawin ko, maghahanap ako ng magandang spot na pwede niyang paglandingan. So ganyan ang ginagawa ko lagi, lalo na pag ganitong malayo na siya. May pagkakataon na naranasan ko yan sa DJI Neo 1, hindi na umabot. So halos nasa 400 meters pa yung distance ng drone sa home point, pinalanding ko na, pero nakakita na ako kagad ng magandang spot na paglalandingan niya. So ganun din dito sa Mini 3. Pag alanganin na, pwede ko siyang ilanding kung saan. Halimbawa dito sa may tabing dagat dahil low tide, ubas kung tawagin dito sa amin. Tapos dito naman pala dito sa left stick, etong left stick natin, yung sa throttle, pag nag-RTH yung drone natin, pwede na natin, katulad nito, naka-RTH na ang drone natin, pwede natin gawin, pwede nating ipihit yung drone left or right side habang naka-RTH. Hindi yan magka-cancel. Ayan o, pwede nating ipihit yung drone natin ng ganyan. Tapos pwede naman natin ibalik sa dati niyang orientation. So magka-cancel lang yung auto RTH ng drone natin once na tinaas natin yung altitude niya. Possible na mag-cancel yan pag tinaas natin yung altitude. Para ma-cancel yung pag-RTH, pwede nyo namang itap dito sa application yan, tap to cancel RTH. Pangalawa, pwede nyo namang pindutin dito sa may left side na button, yung may letter H. Or pangatlo, pwede nyo namang itaas yung altitude, kusang kusang mag cancel yung RTH. So yan, sa mga kapwa ko baguhan dyan sa pagpapalipad ng drone, kung gusto nyo i-cancel yung RTH, pwede nyo namang itap dito. Yan o, tap to cancel RTH dyan sa phone nyo or sa screen ng controller nyo. Pangalawa, pwede naman dito, tap nyo lang yan isa, magka-cancel na yung RTH. Pangatlo, dito naman sa left stick, sa throttle, pag tinaas nyo yung altitude ng drone nyo, kusang magka-cancel yung RTH. So yan lang naman pag kayo, pag mag-cancel ng RTH. So yan, 2 kilometers. Pag naka-auto return pa lang DJI Mini 3, 37.6 kilometers per hour yung top speed niya sa
RTH. Ayan, 37.6 kilometers. Ayan, nagka-38 nga eh. Depende siguro sa hangin. So yan, 41%. Nag 3 bars galawin ko lang yung controller. Ayun. So napaka-importante pag nagpapalipad kayo ng drone. Number 1 na tinitingnan ko dyan yung panahon. Pag hindi malakas yung hangin, maganda mag long range. Ganitong kalmada, walang hangin, maganda mag long range. Pangalawa, yung altitude nyo naman, yun ang titingnan nyo lagi. Pag mag long range kayo, yung altitude yung pinaka-importante. Habang lumalayo, dapat paunti-unti yung tinataas ang altitude ng drone nyo. Sa mga 3 kilometers, kailangan na. 2 kilometers pa lang, inaangat ko na yan paunti-unti. Tapos yung naman, yung orientation ng remote control. Yun ang importante. So hindi pwedeng nakatalikod yung controller nyo sa drone habang papalayo yung drone nyo, kasi ang magiging resulta niyan, malapit pa lang yung drone, nawawalan ka agad ng signal. Kaya dapat alam nyo kung ano yung orientation na tama para sa remote control papunta sa drone, para hindi ka agad mawalan ng signal. May mga pagkakataon din na halos ilang meters pa lang nawawalan ng signal. Minsan ang nagiging problema dito sa akin, full storage yung cellphone ko. Minsan di-disconnect yung application. Kaya dapat yung phone storage nyo ay kumbaga may space pa. Huwag kayo magpalipad na full storage, kasi mangyayari talaga nyan, napakadelikado. Kumbaga kusang nagdi-disconnect yung application kahit napakalapit pa lang ng drone nyo. Sa akin naranasan ko yan 50 meters 50 meters yung distance, tapos biglang nag-disconnect dahil yung phone storage ay puno na. Tingnan nyo, 28% na lang yung battery, at yung range ng drone ko ay 500 meters. Ayan, 470, 27% yung battery. Nag-screen record na lang ako, di na ako nag-record sa SD card para makita nyo yung detalye, kasi may nagre-request na mag long range daw tayo. So ito, lang to, mid-range test. Hindi ko talaga sinagad kasi nung sinubukan ko to dati, naka 7,019 meters. Ito mismong battery ang gamit ko. 71 meters yung altitude, at yung range ay 110 meters. Ayun na. Pag nakatapat na yan sa home point, maglanding yan kusa. Hintayin natin. Landing. Ayun, landing na. Sakto. Dito tayo kanina nag take off. So dito naman, pag nag-landing yung drone nyo, lalo kung ganito malapit sa dagat sa akin, pwede kong i-adjust yan pakaliwa, yan, pakanan. Pwede kong i-adjust habang nag-RTH. So yan, salayin ko na. Make sure landing area is safe before landing. Make sure landing area is safe before landing. Ayun, Landing. 19% yung tirang battery. Sipin nyo yan. So yan, nakalagpas 4 kilometers yung range test natin ngayon. So matagal na kasi akong hindi nag long range test ng drone ko gamit itong naka 135 cycle na battery. Sinubukan ko lang i-warm up. So yan, kahit pa paano nakalagpas siya ng 4 kilometers, at ngayon nakabalik siya ng 19% yung battery. Ayan 19% yung battery. Off ko na. So yan. So yan, nakabalik na yung drone natin. So sana natandaan nyo yung mga dapat gawin bago kayo magpalipad or bago kayo mag long range test ng
drone nyo. So applicable po ito sa lahat ng DJI drone, hindi lang para sa Mini 3, lahat po ng DJI na drone. So lahat po ng ginagawa nating tutorial video ay applicable po sa lahat ng drone ng DJI. Kaya kung ano yung mga sinasabi kong mga dapat iwasan, lalo na sa mga kapwa natin beginner, yung mga dapat iwasan nyo na para hindi nyo napagdaanan yung mga error or crash na posibleng mangyari sa drone nyo. So yan, sana may nakuha kayong idea dito sa ginawa kong video. Maraming salamat po pala, at meron na tayong 517 subscriber. Ayan o, road to 1,000 subscriber na tayo. Maraming salamat po.